Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang maiuwi sa Pilipinas ang mga overseas Filipino workers na nais nang makauwi mula sa gitnang silangan sa gitna ng umiiral na tensyon sa rehiyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa pinakahuling ulat ng Department of Migrant Workers, may 16 na OFW mula Tel Aviv, Israel ang bumiyahe patungong Eilat malapit sa hangganan ng Egypt bago tumawid sa Taba border crossing. Mula roon lilipad ang mga ito mula Cairo patungong Muscat bago tuluyang bumiyahe pa uwi ng Maynila sa March 11. Samantala, may 20 OFW sa Dubai kasama ang Siyam na dependents na bumiyahe naman patungong Oman sa pamamagitan ng Khatmat Milaha border crossing sa Northern Oman. Pagkatapos tumawid ng hangganan, tutungo ang mga ito sa Muscat kung saan sila sasakay ng eroplano pa uwi ng Pilipinas. Today, 16 Israel OFWs from Tel Aviv traveled by land to the southern Israel town of Eilat, which borders Egypt via the Taba border crossing. These 16 OFWs crossed the Egyptian border and will take the Cairo to Muscat to Manila flight with ETA Manila on March 11, 9:30 p.m. Philippine time. We have 20 Dubai OFWs with 9 OFW dependents who traveled from Dubai to Oman via the Khatman Malaha border crossing in northern Oman. Upon crossing the Omani border, travel to Muscat and take the Muscat to Manila flight with ETA Manila on March 10, 9:30 p.m. Philippine time. Dagdag pa ni Castro, may mga OFW ring nakabook sa commercial flights ng Emirates Airlines mula Dubai, habang inihahanda rin ang chartered repatriation flight mula Riyadh, Saudi Arabia patungong Pilipinas. Posibleng umalis ang nasabing chartered flight sa March 14 na popondohan sa ilalim ng Emergency Repatriation Fund ng pamahalaan. Samantala, ikinagalit naman daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y hindi magandang pagtrato ng isang empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain sa ilang overseas Filipino workers. Nabatid na nagkainitan ang ilang OFW at tauhan ng embahada matapos umanong itaboy ang mga OFW na humihingi ng ayuda. Ayon sa Malacanang, nakita ng Pangulo ang nag-viral na video na nagpapakita ng insidente. Kaya agad niyang inatasan si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na imbestigahan ang pangyayari at umaksyon laban sa sangkot na empleyado. Sa ngayon ay nirecall na si Alermo sa kanyang home office habang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Uulitin po natin, ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.